Ito ang mga dahilan bakit daw hindi magtatagumpay ang tahanang pinakamasaya. Isang masagana at mapayapang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang iyong lingkod, Tagapanood TV. Tara, samahan niyo po ako magbigay ng komento at reaction sa bidyong ito. Pero bago po ang lahat, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel na huwag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating nang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Total wala naman na tayong hinihintay pa. Sabi nga po ni Idol Shuvaldi, let's do this! Tahanang pinakamasaya na ang title ng noontime show ng tape at hindi lang alam kung temporary lang ito o final title na. May mga comments na mabuti pang napalitan ng title para hindi mabash ang show ng tape at mga host nito para rin daw magkaroon sila ng sariling identity. Tama naman, 'di ba? May mga pumansin naman sa logo sa tahanang pinakamasaya at dahil kapareho raw ito na di umanong ng logo ng Sunday Pinasaya, ang dating show ng GMA7, may mga nagpahayag ng suporta at may mga nagsabi namang hindi magkiklik sa viewers ang title dahil mahaba. Bakit daw hindi nag-isip ng iba ang tape? So, paliwanag naman ng tape na hindi pa raw di umano ito ang napili nilang title at hindi pa raw pinal yung tahanang pinasara. Kasi hindi pa nga nasasara. At dahil dyan narito ang ilan sa mga komentong napili natin, unahin natin si Welo the Cream. Yan ang problema sa Tape Inc. Dahil wala silang sariling idea o creativity para gumawa ng titulo, mga segment, mga props. Ngayon pati logo ginagaya na rin. Ano ba yan? Oo nga, kaya nga po talagang naghahabol po itong si Governor Helen Tan ng nito po dito sa sinasabing lagar and Miss Jenny De Jucos. Gandang gabi po, Darage Channel. Alam nyo ba kaya ayaw gumawa ng title ang mga staff ng head writer kasi baka kami at kuhain at angkinin ng Tape Incorporated kasi baka sabihin nila empleyado namin kayo sa Tape. Bulagta ang pag-aari yan. Ha ha ha. Ayan. Totoo naman, 'di ba? Katulad po ng ginawa nila sa TVJ, 'di ba? TVJ Productions. Kaso nga lang parang hindi po ganoon ka-premyado at kagagaling katulad ng sa TVJ ngayon sa Itbulaga. Yung mga empleyado po nila, lalo na yung head writers po nila, walang maisip. Sabi naman po ni Mr. Tony Santos, lack of creativity ang tape, kaya wala nang gustong sumali para mag-submit ng logo or title. Dahil yung creative team nila ay mahilig kumuha ng credit kahit di galing sa kanila. Tulad ng ginawa nila kay Echo after pinatawag siya para mag-submit ng suggestion para sa isang segment, then sabi, papatawag na lang siya. To his surprise, nalaman niya na ginamit na pala ni tape, even na register niya na sa APO. Then todo tanggi ang tape at sabi nila idea nila ang tamad ng creative team ng tape, mahusay lang sila sa copy paste. O diba, ibig sabihin talagang nangyayari talaga yung buti na lang si Echo mabilis at alam niya talaga yung gagawin niya na bago pa man niya iwan or bago pa siya maglatag ng kanyang suggestion para sa creativity or dun sa creative stuff, na iparehistro niya na, diba? Katulad po ng title nung EB Happy. So, pinarehistro niya po yun under his name. Kaya hindi po pwedeng gamitin yun ng tape. Tingnan nyo, hindi na nila ginamit, diba? Kasi nga po, that is under Echo's name. So pagkakaintindi ko po rito sa video na to mga tagapanood, ito po yung sarili kong opinion at reaction mga tagapanood. Hindi po ako magmamarunong dito. Ito lang po yung base sa aking naiintindihan sa video na to. At base doon sa pag-aanalisa ko. Parang nababasa ko o nakikita ko po rito ang dahilan na sinasabi niya po mga tagapanood kung bakit hindi magtatagumpay ang tahanang pinakamasaya is dahil unang-una po dyan, ayaw ng mga tao na sobrang haba po ng titulo nila. Tahanang pinakamasaya. 'Di ba? Pag sinabi mong tahanang pinakamasaya, sigurado kang yan po yung pinakamasaya. 'Di ba? Kiniklaim nila na pinakamasaya po yung programa nila pero hindi po yun mga tagapanood eh. Kung tutuusin po mga tagapanood, mas masaya pang manood o mas masaya pa yung Showtime kumpara po sa kanila. Lalong-lalo na po ang A80, ang Itbulaga po ng TVJ, mas sobrang saya po doon. Mas kwela po yun. Hibo po ba? Doon pa lang talo na sila mga tagapanood eh. Pangalawa po dyan is yung komento kanina yung isang comment po dito na nagsasabi na mahilig po sila manguha ng credit. Di po ba?
Kapag meron pong nakagawa ng magandang idea, ay kinukuha po nila. Katulad po ng ginawa nila kay Eco. Nabanggit naman po dito. Buti na lang po talaga at nagawa ng paraan ni Eco yon bago pa niya ma-submit yung kanyang segment doon sa creative ng Tape Inc. Naparehistro niya na. 'Di ba po? At talagang naagapan niya. Kasi alam niya na po yung mangyayari kagaya po ng ginawa sa TVJ. 'Di po ba mga tagapanood? Kumbaga, inunahan niya na lang po. At pangatlo po dito nakikita ko po mga tagapanood is yung dahil pag nakagawa yung isa sa mga empleyado nila ng magandang idea, na magandang editing, na magandang logo, kahit ano pa man yan, hindi niya po pwedeng masabi na sa kanya yun eh. 'Di ba? Pwede pong angkinin ng mga halos. So, is totoo naman talaga na empleyado lang sila. Pero yung credit nga po, gaya po ng sinabi ko, is makukuha po ng iba. Sayang naman yung pinaghirapan mo, sayang naman yung magandang idea mo, tapos kukunin lang na iba, mawawalan ka ng credit doon. Di po ba? Sino nga namang gaganahan gumawa ng magagandang bagay, mga tagapanood, na alam mo naman pagdating ng araw, ay hindi mo rin naman mapapakinabangan o hindi rin naman mapapakilala na ikaw yung gumawa. At higit sa lahat, mga tagapanood, idagdag nyo po dito yung samot-saring issue na kinaharap po nila. Yung mga halosos po, yung issue patungkol sa ginawa nila sa TVJ, yung mga host po nila, si Paulo Contes, yung issue niya patungkol sa hindi sa pagsustento sa kanyang mga anak. Isko Moreno po sa pagbebenta niya ng pag-aari ng Maynila. Buboy Villar sa pagpaparinig niya sa TVJ. At marami pa pong iba, mga tagapanood. Hindi po ba? So paano po sila tatangkilikin ng tao dyan? Gayong marami po silang mga ginagawang kalokohan. Sabihin na natin, hindi kaaya-aya po sa mga audience. Di po ba? Marami pong mas naiinis kaysa natutuwa po sa kanila. Iilan na lang po ang nagkakagusto sa programa nila. Yung pamilya nila, yung mga kaibigan nila. At syempre, yung mga umuidolo o nag-idolize doon sa mga host po nila, sa mga batang host po nila. Di ba? Yung mga yung Legaspi twins po at yung ibang mga artista po nila at kay Betong po. Yung iba naman po dyan, mga tagapanood, sabihin na natin may mga fans po sila Isko Moreno at saka si Paulo Contes. Pero ano po ba yun? Malaking fanbase po ba yun? Hindi po ba ng mga tagapanood? Mas pinipili pa rin po ng tao yung mga wholesome o yung walang mga issue yung mga host. Kumbaga, yung hindi po toxic na mga panonoorin. Yun po yung mga gusto ng mga netizen na mahilig sa noontime show, mga tagapanood. Kumbaga, nanonood sila ng chill lang, wala pong problema. Ganun po. Kaya po, tinatangkilik ang TVJ at mahal po ng taong bayan. So yun lang po, mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po yung paksang atin tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo, mga tagapanood, ating nababasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.